Sinabi naman agad ni Fante sa kanila na kung hindi sila susugod ay siya na lang ang susugod sa kanila. Pinatabi naman ni Lau ang kanyang mga alip-ores at habang papalapit si Lau kay Fante at sinabi niya naman na sa wakas ay lalabas na ang leader nila at habang nagsasalita si Fante na masaya kapag kakalabanin niya ang isang ranker subalit bigla na lang siyang natigilan dahil nasa gilid niya na si Lau at huli niya nang napansin yun. Napangiti na lamang si Lau at hindi pinansin si Fante bagkus ay tuloy-tuloy lamang ito sa lakad niya at tumigil siya sa harapan ni Yeonwoo. Sinabi niya naman kay Yeonwoo na sa tingin niya ay wala silang dapat pag-awayan at iminungkahi niya naman na paano kung itigil na nila dito sa ngayon ang pag-aaway. Nagpakilala naman si Lau gamit ang open speech na siya si Baron Lau na tinatawag na The Envoy na ipinadala dito ng kanyang kamahalan na Emperor. At sinabi niya pa na ang kanyang kamahalan ay iniimbita siya at si Braham at tinanong niya naman ito na kung ano ba ang kanyang masasabi at tinawag niya itong hoarder. Bigla na lang nagulat si Yeonwoo dahil hindi niya inaasahan na kayang gumamit ni Baron Lau ng sound transmission na tanging siya lamang ang nakakarinig. Tinitingnan niya naman ang masayang mukha ni Baron Lau at hindi naman siya makapaniwala na nakilala siya nito at higit sa lahat ay alam rin nito na may kaugnayan siya kay Braham. Sinabi naman ni Baron Lau na sa katunayan na nandito daw siya na hoarder ay hindi alaman ng mga tagalabas kaya naman hindi niya na kailangang mag-alala. Tinanong naman siya ni Yeonwoo na ilang clan ba ang may alam na kasama niya si Braham. Tugon naman ni Baron Lau na hindi siya sigurado dahil kagaya nga ng kanyang nakikita na ang lahat daw ay abala sa pagtatago na parang mga daga. At ang masasabi niya lamang na hindi lamang ang kanilang clan ang may alam nun. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na maliban sa Red Dragon ay hindi niya naman natitiyak na ang ibang clan ay hindi magiging interesado dito dahil si Sesha na lamang ang natitirang taong dragon. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na hindi niya inaasahan na maraming top clan ang kasangkot dito na higit pa sa kanyang inaasahan. At napagdesisyonan niya naman na kailangan niya ng pagtuunan ng pansin ito mula ngayon. Habang pinapalabas niya ang kanyang tunay na kasuotan ay sa isip niya na hanggat may kaugnayan siya kay Braham ay hindi niya maiiwasan ang hindi makakuha ng atensyon. Nagulat naman sila dahil ipinalabas ni Yeonwoo ang kanyang tunay na anyo. Nagtatakang tanong naman ni Fante kay Yeonwoo na kung bakit niya inalis ang kanyang kasuotan. Tugon naman ni Yeonwoo na hindi na dapat gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Tinanong naman ni Yeonwoo si Baron Lau na paano niya nalaman na pupunta ito sa Deroy Lake at nagulat naman si Baron Lau dahil dun. Ipinaliwanag naman ni Baron Lau na dahil sa kanyang ugali bilang hoarder, magiging masaya lang daw si Yeonwoo kung matapos niya ang lahat ng sikat na hidden pieces kaya naman sinabi niya pa na pupunta rin siya dito. Nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo na kung paano niya siya nakilala dahil nasisigurado niya naman na itinago niya ang kanyang sarili ng tama. Sinabi naman ni Baron Lau na dahil iyon sa kanyang kasanayan. Habang pinagmamasdan ni Yeonwoo ang mga mata ni Baron Lau ay sa isip niya naman na ang tawag sa matang ito ay ang Nine Snake Eye, isang kasanayan na pinahihintulutan siyang makita ang pagkatao at katangian ng kanyang kalaban. Hindi naman siya nagtataka kung bakit sa umpisa ay hinahayaan lang nitong magwala si Fante dahil hinahanap siya nito. Masayang sinabi naman ni Baron Lau na ang kanyang kamahalan ay nagpapakita sa kanya ng interes kaya naman tinanong niya si Yeonwoo na kung tatanggapin niya ba ang kanilang imbitasyon. Natigilan naman si Yeonwoo dahil kilala niya ang Emperor na tinutukoy ni Baron Lau at ito ay isang matako na Emperor ang Panginoon ng Kasakiman na nilalamon ang kahit anuman ang gustuhin nito. Ang matako na Emperor ay palaging gutom kaya naman sinusubukan niya palagi ang lamunin ang bawat nasa kanyang mga kamay at kasama na dito ang mga tao. Mayroon itong katangian na taglay ng pagiging brutal sa paghuthut ng ibang mga abilidad sa pamamagitan ng kanibalismo. Ang matako na Emperor ay itinuturing delicacy si Jongwoo at sinubukan nitong lamunin ito at nakawin ang lahat ng sa kanyang kapatid. Ang rason kung bakit tina-target ng matako na Emperor na may marangyang piging sa buong mundo si Jongwoo ay angkay sa isang karne na hindi niya pa natitikman at yun ay ang karne ng dragon. Napatanong naman sa isipan si Yeonwoo na kung mayroon pa ba itong pagkahumaling sa pagkain ng dragon. Tiningnan niya naman si Baron Lau at naisip niya na palusot lamang na gusto nitong makita si Braham subalit ang gusto nito ay ang makita si Sesha. Hinawakan naman ni Baron Lau si Yeonwoo sa kanyang balikat sabay sabi niya na alam niya ang kanyang pinag-aalala at tinanong niya ito na kung natatakot ba siya sa kanyang kamahalan na baka saktan siya nito.
At sinabi niya pa na huwag siyang mag-alala dahil ang lahat ng iyon ay chismis lamang para e-frame sila. Dagdag niya na ang kanilang emperor ay mataas ang tingin sa kanyang potensyal at kung sinabi niya agad na i-hire niya ang mga ito sa simula pa lang ay malaki ang tsansa na tumanggi sila kaya naman ninanais ng emperor na bumuo muna ng tiwala at inaya niya itong maghapunan kasama siya at tinanong niya si Yeonwoo na kung hindi ba maganda yon. Pagkarinig ni Yeonwoo ay sa isip-isip niya naman na napakawalang kwenta ang mga sinasabi nito at naiinis naman siya dahil dun subalit na pagdesisyonan niya naman na magpapanggap lamang siya na makipagtulungan siya ngayon dahil ayon sa kanya na magandang pananggalang ang mga ito mula sa panghihimasok ng Elohim na clan. Sinang-ayunan naman ni Yeonwoo ang sinabi ni Baron Lau sa kanya at masayang-masaya naman ito at pinuri niya si Yeonwoo dahil sa magandang desisyon nito. Habang nakikinig sina Fante at Edora ay sinabi naman ni Yeonwoo kay Baron Lau na gayunpaman ay mayroon pa silang gagawin. Tugon naman ni Baron Lau na kung ang ibig niyang sabihin ay ang Ceratopsian dinosaur ay huwag na siyang mag-alala at gawin niya lamang ang kanyang layunin dahil sisiguraduhin nila na ligtas ang paligid. Tumalikod naman si Yeonwoo at sa isip-isip niya na hindi siya naniniwala sa sinabi ni Baron Lau dahil gusto lang daw nito malaman ang kanyang kakayahan. At napasabi na lang siya sa kanyang isipan na tingnan na lang nila kung aayon sa kanya ang kanyang pinaplano. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay mayroong bula sa lawa at bigla na lamang lumitaw ang dambuhalang Ceratopsian dinosaur. Kaagad naman sumugod sina Edora, Fante at Yeonwoo patungo sa dambuhalang halimaw. Tiningnan naman ni Baron Lau ang mga ito at sa isip-isip niya na ngayon ay masisilayan niya na ang kakayahan ng hoarder at ang prinsesa at prinsepe ng isang sungay na tribo. Malapit na silang tatlo sa bungangan ng Ceratopsian dinosaur at bigla na lamang silang kinain ito. Hindi naman makapaniwala si Baron Lau dahil ganun-ganun lamang yon. Pagkapasok nila sa loob ng katawan ng dragon ay nagreklamo naman agad si Fante sinabi niya na napakalagkit daw ng laway ng Ceratopsian dinosaur na parang mahihimatay siya. Namangha naman siya dahil ito pala ang loob ng katawan ng Ceratopsian dinosaur na tila ba ay isa itong imaginary world. Narinig niya na hindi kagaya ng matigas na panlabas nito, ang loob nito ay parang sistema ng kamalayan na maraming mga demonyo. Dumating naman si Yeonwoo na may daladalang bilog na bagay at tinanong niya si Fante na kung ano ba ang kanyang sinasabi. Nagtatakang tanong naman ni Fante kay Yeonwoo na kung ano ba ang hawak niya. Sinabi naman ni Yeonwoo na ito ay puso ng Ceratopsian dinosaur. Nagtataka naman si Fante dahil kakadating lang nila dito subalit nagawa niya nang makuha ito. Ipinaliwanag naman ni Yeonwoo na mayroong 5 puso ang nandito at upang mahanap nila ang 4 na natitirang puso ay kinakailangan nilang makontak ang Ceratopsian dinosaur sa pamamagitan ng kamalayan nito. Minungkahi naman ni Yeonwoo sa kanilang dalawa maging alerto sila dahil mag-uumpisa na ang quest. Lumabas sa sistema ang hidden quest Ceratopsian Dinosaur Annihilation. Pagtapos ng mahabang pag-obserba, ang mananaliksik ng Deroy Lake ay nakita na ang mga demonyong naninirahan sa demonyong kagubatan ay nagtipon sa lawa ng regular na pagitan para lang labanan ang kani-kanilang mga sarili upang malaman nila ang kanilang hierarkiya. Ang Ceratopsian dinosaur ay napakabangis at mayroong ugali na papatayin ang mga malapit sa kanya na nilalang. Kahit na mawala pa nito ang kanyang puso dahil sa katibayan nito, ay magagawa lamang nitong maibalik ng mabilis. Kinakailangan naman ng maraming effort para lamang mapatay ang halimaw na ito. Para matalo nila ang halimaw na ito ay kinakailangan nilang pasukin ang kamalayan nito ng buong tapang. Iminungkahi naman ng sistema na simula ngayon ay hanapin nila at kunin ang lahat ng puso nito habang iniiwasan ang kamalayan nito at patuloy sa pag-atake sa loob ng limitadong oras. Ang tanging paraan lang para makalabas sila ng ligtas sa kamalayan na ito ay kunin nila ang lahat ng puso nito. Kapag naman na nabigo sila, kagaya ng mananaliksik ng Deroy Lake ay makukulong sila sa espasyo ng kamalayan at magiging pataba sila ng Ceratopsian dinosaur. Kwalipikasyon sa pakikilahok. Mayroon naman itong 5 oras na limitasyon sa pagkumpleto ng raid. Mayroon namang 3 gantimpala at ang una ay 5 piraso ng puso ng Ceratopsian dinosaur. Ang ikalawa naman ay ang sungay at balat ng Ceratopsian dinosaur. At ang ikatlo ay ang tinatawag na Adventurer Deroy Record at hindi naman matukoy ito.
Lumabas naman ang mga demonyo at binalaan sila ng sistema at minungkahi ng sistema na subukan nilang makaligtas sa napakaraming mga halimaw. Papalapit naman sa kanila ang mga demonyong halimaw kaya naman naghanda na sina Eudora at Fante subalit bigla na lamang inactivate ni Yonwoo ang kanyang Bathory's vampiric dagger at inilapag niya ito sa lupa sabay sabi niya na lamunin niya ang lahat ng mga halimaw. Dahil sa lakas ng pinakawalan na pag-atake ni Yonwoo ay natigilan naman sina Eudora at sinabi naman ni Fante kay Yonwoo na kung may gagawin siya ay magsabi naman siya. Hinigop na ni Yonwoo ang lahat na lumabas na mga demonyong halimaw. Lumabas sa kanyang sistema na naabsorb niya ang 71 na mga demonyo. Habang tumatagal ay mas tumataas ang bilang ng inaabsorb niya na mga demonyo at umabot na ito sa 1,021. Ang kamalayan ng ceratopsian dinosaur ay na-extort ng mabilis. Iminungkahi naman ni Yonwoo kay Fante na mag-focus siya sa harapan simula ngayon dahil importante ang kanyang gagawin. Inutusan niya naman ito na kung may makita siyang makinang ay puntahan niya na agad ito dahil doon nakaposisyon ang puso ng ceratopsian dinosaur at kunin ito. Nagmayabang naman si Fante at nilabanan naman ni Fante ang ibang mga halimaw at tumatawa naman siya habang ginagawa ito at pinagmumura niya ang mga ito. At maging si Eudora ay nilalabanan naman ang mga demonyong halimaw. Lumabas naman si Shannon at sinabi niya kay Yonwoo na sana ay sila na lang ang kanyang inutusan at hindi na kailangan ng dalawang yon. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na mayroon siyang ibang pinupukusan. Napasabi na lang si Shannon na kung ninanais ba ni Yonwoo na labanan ang totoo nitong katawan. At dito nakapasok si Yonwoo sa kamalayan ng ceratopsian dinosaur at tinanong naman siya ng ceratopsian dinosaur na kung sino ba siya. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na ito na ang tunay na katawan ng ceratopsian dinosaur at magandang oportunidad ito para makakuha siya ng karanasan mula sa demonyo. Alam naman ni Yonwoo ang tawag sa demonyong ito at tinatawag itong demon venom. Sa isip-isip naman ni Yonwoo na ang demon venom daw ay lethal substance para sa dragon. Gayunpaman hindi pa naman ito matagal na naging ceratopsian subalit nagagawa na nitong magtaglay ng lason. Inatake na si Yonwoo ng ceratopsian dinosaur at habang umiiwas siya sa pag-atake nito ay naisip niya na parang may isang taong samadya ng pagpapalaki ng ceratopsian. Habang naghahanda si Yonwoo ng pag-atake ay napagdesisyonan niya naman na kailangan niya munang talunin ito at kunin ang demon factor nito. Bigla niyang idineklara ang kanyang teritoryo at nang makita yun ng ceratopsian ay inatake niya naman si Yonwoo at inactivate naman kaagad ni Yonwoo ang kanyang kasanayan na tinatawag na waves of fire at inatake niya ang mga galame ng ceratopsian dinosaur. Laking gulat naman ni Baron Lao dahil nakikita niyang nasasaktan ang ceratopsian dinosaur kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang nangyayari dito. Napapasalag na lang si Baron Lao dahil sa lakas ng impact mula sa ceratopsian dinosaur. Sa isip-isip niya naman na akala niya na kinain na ang mga ito ng buo ng ceratopsian dinosaur at nasisigurado niya naman na ang hoarder ay may ginagawa sa loob ng katawan ng ceratopsian dinosaur. May bigla namang nagsalita sa likuran ni Baron Lao at sinabi nito na hindi niya narinig na ang Bloodland ay nagsanib puwersa ng One-Horn Tribe. Kilala naman ni Baron Lao ang mga ito at ito ay ang mga Elohim na clan. Naghanda naman kaagad ang mga kasapi ng Bloodland at sa isip-isip naman ni Baron Lao ay hindi niya inaasahan na darating ang mga ito sa ganitong klaseng sitwasyon. Habang tinitingnan ni Baron Lao si Aether ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung hindi ba ay ipinahiya ng hoarder ito habang hinuhuli nila si Galliard. Kaya naman hindi na siya nagtataka kung bakit kakaiba ang murderous intent nito. Tugon naman ni Baron Lao sa sinabi ni Aether na sa tingin niya ay nagkakamali siya ng inaakala at ipinaliwanag niya na hindi sila nagsanib puwersa ng One-Horn Tribe bagkus ay ang hoarder lamang ang kanilang kakampi. Nang marinig yun ni Aether ay nagalit naman siya at binalaan niya si Baron Lao na kung hindi siya aalis sa kanilang daraanan ay wala nang magagawa ang Elohim kundi ay papatawan nila ang Bloodland sa kasong ito. Masayang sinabi naman ni Baron Lao na kalokohan ito at tinanong niya si Aether na kung bakit nila gagawin yun sabay palabas niya ng kanyang kasanayan na yelo patungo kina Aether at mas pinalakas niya pa ang kanyang yelo at mas pinatalas. Pagtapos ng pag-atake ni Baron Lao ay sinabi niya naman kay Aether na sana ay inisip niya man lang ang pagpunta niya sa kanya noong una pa lang.
Pagkatingin ni Baron Lau ng mga taga-Elohim na clan ay wala na ang mga ito na siyang ikinagulat niya naman. Bigla na lamang lumitaw si Aether sa likuran ni Baron Lau sabay tanong niya pa dito na kung nagtataka ba siya kung wala siyang nakita. Pagkalingon ni Baron Lau ay laking gulat niya naman at nang walang ano-ano'y bigla na lamang may tumalsik na dugo. Naglaban na rin ang mga kasapi ng Elohim at Bloodland at agad namang inutusan ni Baron Lau ang kanyang mga alip-ores na pumunta sila sa lawa ngayon na. Inutusan naman ni Aether ang kanyang mga alip-ores na habulin nila ang mga ito. Habang hinahabol nila ang taga-Bloodland ay napangiti na lang si Aether dahil ayon sa kanya na hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataong ito upang labanan ang Ceratopsian, Hoarder at maging ang Bloodland sa iisang pagkakataong ito at sinabi niya naman na ito na ang katapusan nilang lahat. Napasigaw naman ang napakalakas ang Ceratopsian dinosaur at nang hindi naman makapaniwala sina Baron Lau at Aether sa kanilang nasasaksihan dahil unti-unting nagkakabitak ang katawan ng Ceratopsian dinosaur at nang walang ano-ano'y bigla na lamang itong sumabog ng napakalakas at kumalat sa buong lugar ang mga debris nito at kumalat din ang apoy nito patungo sa mga naglalaban na mga taga-Bloodland at Elohim. Nagtatakang tanong naman ni Aether na kung ano ba ang nangyayari. Makalipas lamang ang ilang minuto ay parang impyerno na ang lugar na kanilang pinaglalabanan at dito nakahandusay na si Aether at pilit niya pang tumayo habang sinasabi niya kay Yonwoo na siya daw ay isang descendant ng mahusay na si Sinfreya. At tiningnan niya naman si Yonwoo at naisip niya na isa lamang itong hamak na tao lang. Sumigaw naman si Aether sabay mungkahi niya kay Yonwoo na patayin niya na lang siya subalit huwag niyang isipin na tapos na ang lahat dahil napatay niya siya dito dahil ang kanyang mga kasamahan ay papatayin ni Aether sama. Sinabi naman ni Yonwoo na alam niya. At tinanong niya si Aether na kung inaakala niya bang hindi niya naisip ang patungkol doon o baka naman ay isa lamang itong patibong sabay handa niya ng isang pag-atake at nagtataka naman si Aether sa sinabi ni Yonwoo habang papalapit na ang espada sa kanyang mukha. Nagbalik tanaw naman si Yonwoo at dito kinausap niya sina Braham at Galliard at sinabi niya na habang pinapalabas nila ang mga demonyo ay paano kung isama na rin nila ang paglinis sa Elohim na clan dahil mayroon siyang magandang ideya. Sinabi niya pa na baka mayroong inihanda na patibong ang mga ito para mahuli sila kaya naman babaliktarin nila ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Yonwoo na ang halos lahat ng miyembro ng Elohim ay mga descendants ng banal na dugo. At mayroon itong mga banal na katangian. At masisiyahan ang mga demonyo dahil sa larong ito at sinabi niya na ipapakain nila ang mga ito sa mga demonyo. Bumalik ang eksena at dito habang nilalapitan ni Yonwoo si Baron Lau ay napatanong naman si Baron Lau na kung bakit niya ito nagawa sa kanila dahil tinulungan niya naman nila siya. Kinuha naman ni Yonwoo ang kanyang maskara sabay tanong niya kay Baron Lau na kung masasagot na ba nito ang kanyang mga katanungan. Laking gulat naman ni Baron Lau pagkakita niya sa itsura ni Yonwoo. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.